Everyone, good morning. Ang topic natin for today is mystical union. When you say mystical union, it refers to a deep spiritual connection between believers and Jesus Christ. And it is a union that transcends mere emotion or symbol. It is real, vital, and transformative. And now, example, meron kang boyfriend, tas kinasal kayo, tawag doon union, husband and wife, naging isa kayo. Now, tayo po, with union with Christ, isa na lang tayo kay Kristo. Kaya may sinasabing verse na, if anyone who's in Christ, may union kay Christ, he is now a new creation, the old has gone, the new has come. Nagkaroon ka na ng bagong identity simula na you have union with Christ. So, it's a real, vital, and transformative. May transformation nangyayari sa atin. Though we cannot fully explain how it works, but the Bible teaches if we are in Christ, tayo na kay Kristo na, He's in us, and si Kristo ay nasa atin. This mysterious bond means we share life, resurrections, death, and glory. It is not a vague or abstract experience, but it's a concrete reality brought the Holy Spirit and revealed the Holy Scriptures. So sabi dito sa Romans chapter 6 verse 5, for if we have united with Him, so ibig sabihin may united tayo, pinag-isa tayo kay Kristo, in a death like this, He will certainly also be united with Him as a resurrection like this. Kung tayo kasama niya, nakatulad ng kamatayan, magkakagayon din naman tayo sa kanyang muling pagkabuhay. So tayo po ay, first teaching plan for today is mystical union. Maraming aspeto. Pero una is we are united with Christ and His resurrections, His death and resurrection. Isipin natin na meron, example, meron kang baso. Isipin nyo na lang sa loob ng baso may isang coin. We are in Christ. Tayo ay kay Kristo. Now, si Jesus Christ na namatay doon sa cross, namatay din tayong kasama ng ating Panginoon sa Kristo. Ibig sabihin, lahat ng ating mga kasalanan ay pinarusahan na at namatay na doon sa cross ng Kalbaryo. Pati yung luma nating pagkatao, kasama ng namatay. At yung ating Panginoon sa Kristo na buhay, tayo din ay kasamang nabuhay. Meron tayong bagong identity. We are a new creation in Christ Jesus. So, hindi lamang yung resurrection ni Jesus Christ, kundi meron din tayong future resurrection. Kung paano nabuhay ang ating Panginoon sa Kristo na glorified body, na hindi na magugutom, hindi na masasaktan, hindi na mamamatay, hindi na mabubulok, hindi masasaktan. Ganun din tayo in the future. Nakatulad ng katawan ng ating Panginoon sa Kristo. And that is the resurrected body na completion, kakompletuhan ng kaligtasan. Pag tayo muling nabuhay at yung ating katawan ay hindi na mamamatay pagpakailanman. Hindi mabubulok, hindi magdudusa. So, wala na yung luha. So, dahil yun sa kamatayan ng ating Panginoon sa Kristo at muling pagkabuhay, we are in Christ. That's why, kaya tayo naliligtas, kasi na kay Kristo tayo. Namatay tayo kasama niya, naparusahan na ating mga kasalanan, napatawad na ang ating mga kasalanan, at muling andun yung buhay, nabuhay tayo. Nagkaroon ng bagong buhay, bagong identity, bagong pagkatao. That's why, kung ikaw ay kay Kristo na, namnamin mong mabuti yung katotohanan na ikaw ay bago ng nilalang. And pangalawa, ipamuhay mo yung bagong katauhan kay Kristo. Kasi bago ka ng nilalang yung dati mong pagkatao na masamang ugali, masungit, masalbahe, yung puno ng bisyo, wala na yun.
Once you tinanggap mo si Kristo, tinatalikuran mo na yun because meron ka ng bagong identity because you are one with Christ. So, kapag binasa mo yung mga talata sa Biblia, merong resurrection, patuloy na binabago ng Diyos. Pangalawa, we are united with Christ in His perfection. Na si Jesus perfect, sinless, walang kasalanan. Pero dahil tayo na kay Kristo, kung paano wala siyang kasalanan, wala din tayong nilinis na sa harapan ng Diyos. And yun yung matatawag nating biyaya, grace of God. We don't deserve to be called a child of God or children of God kung tayo ay enemies of God. Because sa kagandahang loob ng Diyos, tayo ay tinawag niyang mga anak. At naging anak tayo dahil na kay Kristo tayo. At kung paano naging perfect si Jesus, perfect na din tayo. Sabi dito sa 1 Corinthians chapter 1:3, it is because of Him you are in Christ Jesus, who has become for us wisdom for us, that is our righteousness, holiness, and redemption. So, tayo ay na kay Kristo Jesus na, at yun yung karunungan sa atin, at naging kabanalan at katubusan tayo sa harapan ng Diyos Ama. Tayo ay naging banal, naging blameless dahil nugasan na tayo ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. And kahit ano pang kasalanan, kahit sino ka, kung anong kabigat ng kasalanan yan, mapapatawad tayo ng ating Diyos. Hindi dahil sa ano pang kadahilanan na pwedeng maraming tao na iniisip na sa gawa, sa mabuting gawa, o na manata ka, o humata ka ng maraming tao, nag-sacrifice ka, ganun. Hindi yun. Hindi ka pinapatawad dahil doon. Pinapatawad ka ni Diyos dahil sa ginawa ng Panginoong Jesucristo sa buhay natin. At siya ay sapat. Nagkakasala tayo kapag ginawa pa nating dagdagan yon na kailangan tayo yung gumawa ng paraan. Kasi para patawarin ni Diyos, hindi. Magkakasala ka lang. Kasi sinasabi natin, Jesus, you are not enough. Kapag ginawa mo yun, you are not enough. Pero kapag kinilala mo na siya ay sapat, na yung kung ano yung ginawa niya doon sa krus para mapatawad tayo sa kasalanan natin, madeklara tayong banal, walang bahid na kasalanan. That is yung tunay na kaligtasan at kapatawaran sa ating kasalanan. Kasi kinikilala natin si Jesus Christ na sapat upang linisin tayo at hindi na natin kailangan dagdagan pa yung ginawa niya. Sabi nga ni Kristo dun sa krus, it is finished. Tapos na. Tinapos na niya. At wag na natin dugtungan pa yung tinapos ng ating Panginoon. Wag na natin dagdagan yung ginawa niya. So, in Christ, we are perfect in the eyes of God. Perfect na tayo. Hindi dahil naging mabuti kang tao, because Jesus Christ lived in a perfect life na ibinilipat sa atin upang sa harapan ng Diyos ay madeklara tayong matuwid at banal. Ang sabi dito sa verse natin, katuwiran, kabanalan at katubusan dahil tayo ay na kay Kristo. Hope we learn something. We are united with Christ in His way. Ang Panginoon ay naupo na sa kalangitan sa kanyang trono. Kung siya ay muling nabuhay, tayo ay nasa kanyang paghari. Kaya sinasabi sa maraming talata sa Bible, like this Ephesians chapter 2 verse 6, and God raised us with Christ and seated us with Him in the heavenly realms in Christ Jesus. Binuhay tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Nagkaroon tayo ng panibagong buhay at kasama tayong pinaupong kasama niya kay Kristo Jesus. Hope na you learn something that we are union with Christ. Kasama natin ang ating Panginoon. Dito pa lang tayo sa lupa. Thank you everyone and God bless. That is a mystical union of Christ.